Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Dako naman tayo dito. Kasama natin ngayon sa studio si Zalde Cadivida. All-around construction worker ho siya sa isang restaurant dyan po sa isang mall sa lungsod ho ng Mandaluyong. Pakyawan po ang kanilang project. Inireklamo niya ang may-ari ho ng Gangnam Wings Restaurant na si Rinky Tuanyo dahil hindi raw sila binayaran ng buo sa project na kanila pong ginawa. Aba, malaking halaga pala ho to. 320,000 pesos daw po yung kabuang bayad para sa trabahong kanila pong ginawa, pero may balanse para ho na may git 125,000 pesos. Ang masaklap, ayaw daw bayaran daw ho na may-ari. Kaya tanong ho natin kay sa ating bisita. Zaldi, Sir, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi Ano ba yung trabahong ginawa ninyo? Nakakasiguro ka ba na ayos naman ng inyong ginawang construction? Opo sir, kasi hindi po ma-aproba ng Mega Mall sir pag hindi po finish yung project. Tapos sir, meron po siyang mga additional na pinapagawa. Siningil ko lang po siya ng 60,000 kasi po, ang ganda ng pangako niya, may dami niyang project sa Cebu, Mega Mall, at saka SM North, IDSA, saka MUA. Sabi niya po, ibigay niya lahat sa akin ang project. Sabi ko, sige. Sa laki po ng problema na ginawa ko sa niya, kasi yung as is where is na yung sinasabi sir na kisame, yun pala, nung may kisame na, nung nagkita kami nung time na yon, napauo ako kasi po, finish na. So, sige, 360,000, okay na yon. Oo. Ngayon, yun pala sir, wala pong ducting sa loob. Ano yun? Walang? Ducting po, yung... Ducting, yung para sa lagusan sprinkler, ng mga... ganyan, yung katulad niyan. Kaya po, napilitan kong gawin na maayos kasi nga, kumpare ko po yung training manager niyan, dalawa. Saka sa kulo yun, nga po sir, nagdemanda ngayon sila sa Duli at saka yung isa na sa BIR. Kasi po, lahat ng trabahante niya, 30 yung trabahante niya, sir. Oo. Is 15 yung pang umaga at saka yung 15 pang closing. Yun po ang hindi niya nabayaran ng maayos. Okay. Kaya lahat po nagdidemanda po. Okay, siguro Zalde, matanong natin sa nirereklamo mo, ito yung may-ari ho ng Gangnam Wings, no? Opo. Siguro makausap natin ngayon. Nasa linya ho si Rinky Tuanyo. Ito po yung owner ho. Sir Rinky, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi rin po. Opo, para pataso tayo dito, dahil nandito si Zalde Cadivida, kakilala nyo naman siguro po ito po yung construction worker ninyo. Ano pwede ho natin na settlement dito? Dahil po meron po isang collectible daw ho sa inyo. Actually po itong pabubulalaan po yung mga sinabi po nila. Opo. Ito po na sila yung tumapo doon sa nag-runaway namin contractor. Pero po yung pinag-usapan po namin yun, actually po, bayad na po sila, fully paid po sila nung January 6 na pinirmahan po ng kasama nila. Oo. Kasi po yung sinasabi nila na nare-refund nila ng material, bayad na rin po yun. Ayun po. So pinirmahan po yun ng kasama nila, which is kanang kamay po niya, na siya po ang pumirma ng mga yung remaining na natitira po sa kanila. Ngayon po, ang hinahabol na lang po niya is yung 60,000 na hinihingi niya na sort of parang bonus po yun. Hindi yung paano bonus. niyo po ibibigay yung bonus na yun o yung dagdag na bayad po sa kanila kung marami pa pong trabaho na hindi pa natatapos? Oo. Tama po yun. Hindi namin madi-deliver yun sa SM kapag hindi tapos yung yung project nila. Actually po, pag ginawa namin, kumuha kami, kinuha na namin yung mga staff namin para tumulong sa amin para matapos na yung project na iniiwan nila na hindi sila nagpapakita. Ayun. Alam naman nila yung sitwasyon. Alam nila na nag-runaway ng contractor. Okay. Kaya namin sila. Opo. Rinky, ibig sabihin ba na meron kayong kinuha na isa pang kontraktor? Yung po unang kumuha ng construction, Oho. which is nag-runaway po sa amin, isa sa Korean Oo. company po yun, pero Pilipino yung nagtatrabaho sa kanila. Hindi po nila tinapos yung construction kahit bayad sila ng 70%. So, ang naiwan na trabaho is 50%. So, ang tumapo po sila, itong grupo nila Saldi. O sila Zaldi is not connected with the una ho ninyong contractor, hindi ho? Hindi po, magkaiba po sila. Sila po yung tumulong para matapos po sana ito. Alam po, marami pa po naiwan na trabaho na hindi pa nila natatapos. So, Aminado naman po yung mga kasama niya
Oo. Kahit tanungin niyo po yung mga kasama niya, alam nila kung ano yung nangyari dito sa store. Okay, Zalde, anong tugon mo doon sa sagot niya, no, ni Tapos Ricky? yung gusto niyang mangyari, sir, yung ilaw po padagdagan. At saka yung mga railings niya, ano na po yun, sir, tapos na. Pag gusto niyang ulitin, papaulit niya. Katulad yung CR, sir, tapos na yung isang side na lang ang hindi pa natapos. Pinabakbak niya lahat ng tiles. Tapos yung mga materials na binakbakbak, mga biyak, yung iba, pinadala sa bahay. Ako nagbayad ng howling 1.5. Ngayon, sinisingil niya sa akin ng 100,000. Yung mga scaffolding, nandun lang naman sa bahay, sir, kung gusto niyang kunin. Ang gusto ko lang makuha yung additional niyang bayad at saka yung 20 plus thousand na reimbursement ng ano ko po. Saldi, kaninong bahay yung sinasabi mo? Bahay niya o bahay mo? Yung tinirahan ko po. Hindi, Hindi, yung yung sinasabi sinasabi sa bahay mo. pinag-imbakan ng Sa bahay ko po, sa Barangay Palanan doon. Bakit sa bahay mo dinala, hindi sa Kasi kanila? wala po siyang sir, nasa hotel po siya nakatira, sir, at sa palipat-lipat po siya ng tirahan, sir. So wala siyang permanenteng address? Wala po. Okay, Rinky, pwede ba ho nating ma-settle ho ba dito sa programa ng Kilos Pronto, ito pong reklamo ni Zalde? Paano natin maayos ho to? Actually po, sabi ko sa kanila, wala naman sa akin problema kung settle kung basta tapos yung trabaho. Okay. Actually, marami kami binigyan ng benefit sa kanila. Even, ayoko rin naman din pag hindi talaga sa Okay, para wag humaba, Rinky, diretsuhin na kita. Ano hong pinakasolusyon kaysa naman magsusumbatan kayo, no? Paano ho natin solvehin ang problema ho nitong nandito sa atin? Ano hong inyong magagawa? Sabihin nyo na lang ho diretso kung hindi po pwede at bakit hindi. Yung ginagawa nila, tulad ng ginagawa nila sa amin na mga gantong issue, diba? Actually, pera lang naman pinag-uusapan dyan eh. Yun nga ang issue, pera eh. Yun nga ba yung issue eh. Madali naman kami kausap. Sir, ganito na lang. Hindi na lahat bang yung trabaho nakasulat ba yan or verbal lang? Meron po yun, sir. Verbal? Nung binabayaran. Hindi, sir, nakasulat ho ba specifico yung mga trabaho na yan? Kasi para nakikita natin check by check. Kasi kung salita lang, talagang magkakaroon kayo ng point of argument, boss. Kasi kung ano yung sinasabi mo, kukontra yung isa ganon, iba ho talaga pag nakasulat. Saka, sino ho mag-a-approve ng trabaho pagdating sa constructions? Kayo o yung mismo yung pinaka-principal ninyo? Usapan na lang namin na tutulungan ko sila, tulungan nila ako. Ngayon, wala kaming kontrata. Ngayon, ang usapan namin, labor lang pupunin ko sa kanila. Ngayon, ako nang bahalang pumili ng mga materyales. Alright? So, ngayon po, Kasi sir, kumpare ko yung ano niya. na kailangan ma-deliver nila yon bago mag-December. Kasi nakalala na yun. Which is, marami kami nangyari na misunderstanding, miscommunication, marami ganon. Siyempre, Rinky, ganito na lang, na marami nakikinig ko sa atin, pero simple lang ang inyong reklamo, itong problema ninyo. Hindi kayo magkaintindihan kasi ala naman talagang pamantayan kung anong tamang trabaho. Sinasabi mo, ganare, pero hindi malinaw para Pati sa walang kanya. contract, eh. Pati walang kontrata. Talagang magkakagulo. Siguro isang dahilan kung bakit nilayasan ka ng naunang kontratista. Ngayon, yung pangalawang kontratista mo, baka ganun din ang nangyayari dahil yung naunang pangalawa. Kasi boss, ganito, wala kayong kasulatan. Hindi malinaw kung ano yung sinasabing tamang pamantayan, kung ano yung tamang gawa. Ang tamang gawa, verbal lang sinasabi mo, hindi niya nakikita. Kung hindi ka kontento, hindi mo siya babayaran. Ito namang isa, nagtatrabaho, akala okay na, hindi ka kontento, so hindi mo siya babayaran. Lamang ka nga sa kanya. hanggang ngayon po, marami pa kami nakatulungan ng mga ganun. Sino ho ba, sir, sumisilip ng trabaho na yan? Yung ba'y kanino ho ba kayo? Anong developer ho ba yan? O sa inyong private construction yan? Or kayo ho'y may hinahawakang principal? Alam niyo po, sir, malaki yung pangarap sa kanila. Hindi, sir, ganito, yan ho ba, ano ho ba to? Hawak niyo ho ba to or meron hong principal, meron ho kayong parang kliyente na para kayong kumuha sa kanila na parang kontratista, subcon sila? Ano ho bang papel nila? Usapan kanila po yung usapan magkakaibigan, Ay, usapan naku, magkakaibigan. Okay, siguro, Rinky, baka kaya naman siguro ninyong ayusin to at malutas na itong problema. Pera-pera lang ho to eh. Mukhang pinaghirapan naman rin ni Zalde yung mga ginawa ho niyang project niya sa inyo. Tama. Siguro, isa-isahin natin. Kung tama, bayaran natin. Tama. Okay ba? Pwede ba yun, Opo, Sir Alex, Oho. tapos sa lahat, nabayaran na sila fully paid. Pag po yung mga sinasabi natin, fully paid po. Pasagutin mo to. Oo. Yung ano nga po, Ano sir, ba yung mga claim mo pa? yung ano nga po, yung additional po na pinag-usapan namin ng 60 at saka yung reimbursement. Bakit yun po. may 60 ka?
Kasi po, meron siyang pinapagawa, sir, na iba, na tapos na, tapos inulit. May back job, parang gano'n? Hindi po back job. Yung gusto lang niya yung Hindi siya kontento. hindi siya kontento, may Oh. papadagdag siya ng bagay na ganun. So, sinisingil ko siya ng ganun. Kawawa nga po ako, sir, kasi yung kisame niya, sir, yung totoo lang, finish na yon. Tapos binaklas ko po kasi wala pong ducting, hindi makagawa yung taga-ducting hanggat wala, So, hindi ibaba yung may kisame. dagdag na Kaya ano. ginawa kong paraan yung mold niya para ma-open, kaso lang, Alam mo, Rinky, nabanggit mo naman, no? Ito'y usapang kaibigan, di ba? Yes. So siguro, magtatapos din kayo ng kaibigan. Ayaw naman ho natin mag-away kayo eh. Wala naman po kami. Wala Oho. kami ganun na ano. Siguro, mag-meet halfway na lang ho tayo. Para at least kung ano yung kagustuhan niya. Magkano yung 60,000? bale, ano po, sir? May 29,000 pa nga pong nakinuha ko daw. Wala Di all naman in all, ako. magkano lahat? Nasa isang 29, sir, isang 100, isang 60 at isang 21,577. So, Rinky, anong palagay mo? Yun, marami kang ganong amount kasi nagmamadali kami, Rinky, kasi parang mukhang ikaw ba'y handa makipag-usap dito at medyo baka makuha sa konting hilot na lang to? Siguro, para sa akin na lang po, hindi ako sa company na lang siguro. Wala sa siguro kami sa gawa nila. Siguro, consider pa namin. Ganon kami. Ganon. So, ano ang ibig mong sabihin? Wala kayong babayaran sa kanya. Hindi ako sa ganito na lang. So, pwede ho ba siyang bumalik at Sir, ganito na lang, para habang oras, Pwede ho ba siyang bumalik at mag-usap muna ho kayo? Baka magkaintindihan ho kayo. Huwag na ho natin i-detalye yung sinasabing sa publiko. Kasi baka, siyempre, maganda na ho siguro magpribadong pag-uusap muna kayo. Kung hindi kayo magkasundo, tsaka uli kami papasok. Hindi ho ba, sir? Hindi naman na sinabi ko sa O sige, ganito na lang. Sir, ganito na lang. Tama na muna, okay? Papabalikin namin sa iyong complainant at hindi namin siguro, we don't want to expect him na babalik siya sa amin bagkus mahihilot mo to, sir. Kasi parang, itong trabaho na to, walang kontrata eh. Verbal lang eh. So siguro baka bilang kaibigan, mag-usap na lang muna kayo. Ikaw, okay ba sa'yo? Usap Sir, muna kayo, ha? ayaw niya kasi akong kausapin, sir. Oo, Ayaw niya sumagot sa tawag ko. Rinky, Text. pwede ho ba siyang kausapin mo na at ayaw mo rin siyang kausapin? Pwede naman kausapin mo, harapin mo siyang parang tao. Sir, hindi po ito yan. Hindi, tama na, sir. Rinky, pwede bang kausapin mo siya at harapin mo na lang? Hindi, sir, kasi ang sabi niya... Hindi, ganito na lang eh. Hindi na. Pwede bang para inaayos na natin ang problema, puro ka problema eh. Pwede bang kausapin mo na to at mag-usap kayo, problema ninyong dalawa, kami namamagitan, nahihirapan kami kasi ayaw mo eh. Pwede na. Ang tanong sa'yo, pwede mo bang makausap to? Kakausapin mo ba to? Walang problema. Ayun naman pala eh. Kausapin mo na lang. Mag-usap kayo ng parang tao, kaibigan pa rin. Nakakahiya kasi sa Eric. Kasi alam mo, baka mabwisit na ako, manghihimasok pa ako. Ayaw ko eh. Pribadong pag-uusap to, ala kayong kontrata eh. Di ba? Pwede naman po. Ayun! Yun lang gusto ko marinig. Ang dami mong ngak-ngak kasi. Ikaw naman, bumalik ka roon. Okay? Opo, sir. Pag hindi kayo magkayang sundo, hawakan ko mga ulo niyo, popompiong ho, parehong dalawa eh. Okay, Rinky, Tonyo, thank you so much, ha? Salamat. Okay, Zaldi, ha? sir. Usap kayo. Saldi, eto na lang. Saldi, may problema nga talaga naman ito. Kasi una, wala kayong kontrata eh. Wala kayong usapan, malinaw. So, Para hindi masira yung pagkakaibigan ninyo, mag-usap kayo. yun. Yun nga, sir, Si- lagi sa- ako pumunta doon, sir. Ayaw niya kasi ako. Okay, pumunta ulit. Hindi na, dito. okay na yun. Sabi niya, open na. Pagkatapos pag hindi, may panahon na akong hambal. Si Thank Alex, you po, sir. kanina pa, nagpipigil. Kaya nga po ako lagi dito. Kasi yung kapatid ko, natulungan niyo po dito. Ayun nga eh. Ayun. Sige. Okay, Sal, diyan ka Okay. lang ha. Relax ka muna, painuman kita ng herbal mamaya.